guys, so yun, yung click, narinig nyo naman palyado, and then meron siyang check engine. So gamit yung ating FX tool, so i-read natin siya kung ano yung problema ng motor. So yun lang, okay lang natin ng okay, and then makapasok tayo dun sa menu. Yan, so pasok tayo sa global market, system selection, and then control unit. And then pasok tayo dyan sa ECM module engine control. Ayan, so okay lang natin. And then pasok tayo sa red fault code. Ayan, basahin natin yung error. So sa red current nya, okay lang natin. So makikita nyo guys, meron siyang 81 na code. So ang pinapakita dyan ay TPS sensor voltage low. Okay, so yun lang, isa lang pinapakita niya. Ngayon iti-test natin siya ng live data. Okay, so punta tayo sa normal test, and then F1 lang natin yan, and then F2 para sa lahat, and then targetin natin puntahan yung TPS angle. Okay, ayun, yung TPS angle. So throttle natin siya, gagalawin natin yung throttle, tingnan natin kung gagalaw siya. Ayan, makikita nyo guys, wala siyang galaw. And then kapag select natin yung wave, F1 lang natin yan. So makita nyo, gumagalaw naman yung current. Pero pag ginagalaw ko yung throttle, ayan, wala siyang response. So confirm nga na may problema to sa TPS, possible sensor or line. Ayan, kahit sa voltage nya, voltage and degree, wala kayong makikitang gumagalaw. Ayan o. So bubuksan natin ngayon ang TPS sensor nito, or yung wiring doon sa ilalim. Tingnan natin kung ano nangyari. Okay guys, yun, so kinalas namin yung throttle body. So ito yung kanyang TPS. So makikita nyo ay 0, wala sa degree. Ngayon magta-try tayo ng TPS na isa. Okay, so pakita ko sa inyo, talagang sira na yung TPS na yan. Ayun guys, so nag-try tayo ng bago. Ayun o. So ayun, nagkaroon siya ng degree. And then kapag gagalawin natin yung kanyang TPS, yan, wala pa tayong throttle body, gagalawin natin to. Ayun, makikita nyo siya. Tingnan nyo, gumagalaw, diba? Ayan. Okay. Ayan. So ibig sabihin, ang sira talaga yung TPS. Okay, so papalitan ito ng TPS. And then na-FI cleaning na rin to sa iba, pero tingnan nyo guys, ang nangyari, dumi pa rin, oh. Ayan. So mas maganda talaga pag nag-cleaning ito, meron kang proper tools talaga at machine. Okay, so papalitan ito guys, sira na to. Mamaya update ko kayo after nito mapalitan ko ano na yung andar. Bagong TPS, okay. And then tingnan natin yung kanyang error. So meron check engine. So punta tayo sa Honda. Kita mo kay Lino, ganito o. Kaibigan mo ka mo, nagbibili na, bumili ka na. So global system selection, and then control unit. Huwag tayo dun sa quick test, and then okay lang natin dyan. Ayan, and then pasok tayo sa menu, and then red fault code tayo ngayon. Tingnan natin yung current. Okay, current. Ayan, so yan yung current niya kanina. Okay, and then punta tayo dun sa live stream. Tingnan natin ngayon yung percent na nakakabit na yung TPS doon sa throttle body, yung bago. Select all, and then F2. Okay, and then pasok tayo dun sa TPS angle. And then ayun, nakita nyo guys, oh. Ayan, 00 TPS angle, and then 0.53 volts. So ayan, makita nyo. And then i-select natin dun sa wave. Ayan, oh, yung blue nakita nyo, sinelect ko doon. And then punta tayo sa wave para makita natin yung daloy ngayon ng TPS. Ayun, oh, kita nyo guys, umaangat na siya ngayon, oh. Ayan, pag tinothrottle natin, umaangat na siya. Ayan, oh, diba? Oh, wala na siyang putol. So ibig sabihin, bumitaw yung TPS niya talaga. Kinlining kasi yan guys, pero